And ito na po yun, yung income tax. Kasi nga, tanggalin mo muna ho yung bank records, salin ka muna at income tax, alam mo na kaagad kung nagdeklara ka ng napakaraming kayamanan, tanong, magkano ba sir ang binabayaran mong buwis? Di ba? So, ito, regardless tanggalin natin yung impeachment. Sana nga po gano'n, di ba? Hindi. May batas na nagbibigay proteksyon sa informasyon, sa confidentiality doon po sa tax returns ng mga individual, ng mga Pilipino. Kaya yung po dito ang hirap, no? Yung po proteksyon ng batas. Kasi kapag pinag-uusapan natin ang paglilingkod sa bayan, sa gobyerno, medyo dyan po kasi iba na sitwasyon Right? Kasi po kayo ay public officer relation. Okay. Ang laki ng diniklara mo. Sumobra-sobra, kumbaga, pinasobrahan mo na para pag nagpayaman ka, wala ng question. Kasi sandali lang magkano binabayaran mong tax. Para mo sabihin na ganyan kakayaman, kasi kung ganyan kakayaman, saan galing yan? Diniklara mong kayamanan na yan. Pinaglulunok mo kami. Parang ganyan. Anyway, sige po. So, puntahan natin itong kahapon. No, meron pong AMLAC report. No? Pero ang tagal nun 2005 hanggang 2026. Oo, 2005 to 2026. I'm sure may sagot dyan ang kampo ng Vice Presidente. Definitely. May paliwanag sila dyan, meron sila dyan mga sagot, eventually. Pero yun nga po si VP Sara, mukhang babiyahin muna. Parang papakirs lang, Sa bangko ng VP. Impeachment kayo dyan. Hello, punta muna ako UK. Punta muna ako sa Netherlands. Ayun, dadalawin muna ang kanyang tatay sa Anyway, sige. So, kaya nga sabi natin kahapon, iba big day for the Dutertes kahapon. Ang dami po nangyari kahapon kasi sa ICC din po para sa mga nag-aabang naman po ng balita sa ruling. Kahapon lang kausap natin si Atty. Cristina Conti. Natanong pa nga natin, what if pumabor sa kampo ng mga Duterte yung desisyon nitong appeals chamber? Pero hindi. Ito nga po ang nangyari mga kapatid. Ibinasura ang lahat ng argumento dito po sa petisyon na walang jurisdiction ng ICC sa kaso ng Pangulong Duterte. So ang ibig sabihin, in other words, tuloy na po ito. Tuloy na. So, magkakaalaman tayo, the days to come po, kung bibigyan po ng bigat yung mga iniharap na ebidensya para magpatuloy na yung trial. Wala pa akong trial. Determination of probable cause din dito. Tinag-usapan parang sa nangyayari po kay VP Sara. Anyway, yan po nga ang sabi, double whammy ang pamilya Duterte po kahapon. Ngayon, mga kapatid, ito muna kasi 6:25 na po ang ating tamang oras. Kami po'y magkaharap ito ng ating mga bago. Kami nakahuli lang po report, sa gitang silangan, si Donald, nag-extend daw po ng ceasefire. Alright? Bagamat ang Iran may duda na naman. Alam niyo yun, kumbaga, nawala na po yung pundasyon na trust, yung tiwala sa isa't isa. Nagdududa ang magkabilang panig sa magkabilang panig. Ano pinakahuling balita, girl? Ito nga po mga kapatid, sinabi nga po ni US President Donald Trump na palalawigin po ng United States ang ceasefire sa Iran hanggang sa makapaghain po ang Iran ng pinakabagong proposal nito na may mga kondisyon para tuluyan na po matigil ang digmaan na nangyayari po dyan ngayon sa gitnang silangan. Bukas pa rin ang pinto ng diplomasya, yan po ang ibig sabihin yan. Ganun pa man, sinabi rin ni Trump na mananatili pa rin po ang naval blockade ng Amerika sa mga daungan ng Iran. At iginiit naman ng Iran na ang blockade na ito ay paglabag sa ceasefire. Tapos nga po maantala. Supposedly dapat may biyahe si Vice President J.D. Vance dyan po sa Pakistan. Pero hindi nga po ito natuloy. Ikalawang round na po sana ito dahil walang paramdam ang Iran kung sila po ay magpapadala ng delegates nila dyan po sa Pakistan. Pero kahit na may balita na palalawigin ni Donald Trump ito pong ceasefire, tumaas pa rin po ang presyo ng langis kahapon mga kapatid at bumaba din po yung mga pangunahing stock market sa Europa. Sa gitnang silangan. Kaya ngayon po sa mga nasa tourism industry, brace for impact din. Matindi po itong impact nito sa biyahe ng mga local tourists sa iba't ibang tourist destination po sa ating bansa. Yan po ngayon sitwasyon. But definitely nga po, di ba? Tayo po naman, tayong lahat, no? Wala ko naman tayong magagawa. Ikaw, Rome, may magagawa ka ba? Gising ka pa rin na umaga. Hindi ba? Correct, Joey, may magagawa ka ba? Wala din. Gising ka pa rin na umaga. Patuloy po tayong magtrabaho ng tapat. After all, pasalamat po tayo, may mga trabaho pa po tayo. Amen. Nakakala ko naman, patuloy po tayo magtrabaho para may panlaman po
sila sa kanilang mga maleta. Ikaw talaga, baby girl. Ay, sorry, naalala ko kasi yung maleta eh. Oo. Well, si Martin, mga kapatid, yun nga, nagbigay ko ng kanyang bahay at ang iba na nananawagan sa kanya, Mr. Former Speaker, Martin, kung talagang ikaw gusto ng, kung ikaw talagang maraming nalalaman at gusto mo na talagang tumulong sa bayan, gusto mo nang, if you wanna come clean, ika nga po, sabihin mo na nalalaman mo. Ngayon pa lang. Oo. And face the consequences. Face everything. Tama. Kasi po, kahapon, meron siyang mga paramdam, may parinig, na para pagka sinasabihan niya na, Tasing, hello, Tasing,